hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Inilabasan ng motoridad ang patunay na lumapag nga sa Malaysia si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Samantala nahuli naman sa Indonesia ang dalawang kasamang umalis ng bansa ni Go. Live mula sa DOJ sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, anong latest dyan? Ruth, nasa kustodiya na raw ng Immigration Office sa Indonesia ang dalawang kasamahan umano ni dating Bamban Mayor Alice Go. Kasabay niyan, inilabas ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang larawan ng dating alkalde kasama ang isa pang babae sa Kuala Lumpur International Airport noong July 21. Ayon sa PAOK, kuha ito bago sila lumipad pa Singapore. Hindi pa raw tukoy ng ahensya kung sino ang kasamang babae ni Go. Kasunod niyan, isiniwalat ni Interior Secretary Benhur Abalos na hawak na ng mga otoridad sina Cassandra Leong at Sheila Leal Go. Sila ang mga kasama ng dating alkalde na lumabas ng bansa noong nakaraang buwan. Sa impormasyong natanggap ni Abalos na harang ang dalawa sa pagkikipag-ugnayan ng ating police attaché doon at ng mga otoridad sa Indonesia. Sa hiwalay na panayam, kinumpirma rin ni Justice Secretary Boying Remulla ang pagkakahuli sa dalawang kasamahan ni Alice Go. Inaasikaso na raw ngayon ng DOJ ang pagpapauwi kina Ong at Go dito sa Pilipinas. Napag-alaman ding pareho nilang ginamit ang kanilang Philippine passport pero patuloy pang inaalam kung paano nakalabas ng bansa ang grupo ni Go. Giit pa ni Remulla, patunay ang pagkakahuli kay Ong na konektado ang Zunyu One Technology at Lucky South 99. Ito ang dalawang iligal na pogo na ni-raid ng mga otoridad sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Si Ong ang tinukoy na opisyal na kinatawan ng Lucky South 99 pogo sa Pampanga. Narito ang pahayag ni Secretary Remulla. Well, we found a connection between Alice Go and Cassandra Leong. A definite connection that was found by our people. Tapos sir, Which means that Bamban and Porac are closely related. And remember that despite all the denials of former Secretary Roque, it appears that they're really intimately related. Ruth, kasunod niya, naghain ng motion ang PAOK para kontrahin yung counter affidavit ni Alice Go. Giit ng PAOK, imposibleng humarap mismo sa notaryo si Go noong August 14 dahil noong Hulyo pa siya wala sa bansa. Ang Senate Sergeant of Arms naman agad na aarestuhin si Sheila Go oras na makarating sa Manila International Airport dahil ngayong araw din pauuwiin ng bansa sina Cassandra at Sheila matapos nga maharang ng mga otoridad sa Indonesia. Ruth? Yan po ang ulat ni Camille Samonte. Idinawit sa kaso ng umano'y extrajudicial killing ng mga Chinese drug lords sa Davao si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinawalat ito ng dalawang presong humarap sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano raw ba ang kinalaman ni dating Pangulong Duterte? Anong lumabas dyan sa hearing? Yung nakatakdangang ipatawag ng House Quad Committee, si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa umunay pagkakasangkot niya sa pamamaslang sa tatlong itinuturong Chinese drug lord sa Davao noong 2016. Hayagang binanggit ang pangalan ni Duterte ng dalawang persons deprived of liberty o PDL sa pagdinig ng Kamara tungkol sa ugnayan ng mga pogo, illegal na droga, sindikatong Chinese at mga extrajudicial killings. Inamin ni na Fernando Magdadaro at Leopoldo Tan na pinatay nila sa Davao Prison and Penal Farm noong August 2016 ang umunay mga dayuhang drug lord na sina Cho King Tu, Jackson Lee at Peter Wang. Ayon kay Tan, pinangakuan sila ng mga pulis ng tig 1 milyong piso at kalayaan kapalit ng ulo ng mga Chinese national. Nakausap daw nila tungkol dito ang classmate ni Tan noong high school na si SPO4 Arthur Narsoli na nooy nakabase sa Davao City. Boss daw ni Narsoli isang nooy police chief na si Royina Garma. August 13, 2016 daw, nang dalhin ni Tan at Magdadaro sa Bartolina
at isama sila doon sa 3 Chinese kung saan nga nila ito pinagpapapatay. Pagkatapos nito, narinig nila na may tumawag sa warden na sumundo sa kanila at sigurado raw siyang boses ito ng dating Pangulo. Kasunod nito, nagmo siya ng Senior Deputy Speaker na si Aurelio Gonzales para maipaliwanag ni Duterte ang kanyang sarili sa komite. Ipatatawag din ang mga pulis at iba pang opisyal na binanggit ng 2 PDL. Samantala, tinawag namang demolition job sa mga Duterte ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang akusasyong ito. Giit ni Panelo, madali lang magsinungaling para sa mga preso dahil habang buhay na silang makukulo. Halata rin daw na ginagawa lang ito ng 2 PDL kapalit ng pabor mula sa mga gustong sumira sa pamilya Duterte. Ruth? Maraming salamat, Marian Enriquez. Pagtataksil ng isang kaibigan, yan daw ang tema ng susunod na librong isusulat ni Vice President Sara Duterte. Kasunod naman ang kontrobersyal niyang libro na pinamagatang Isang Kaibigan. Yan na daw ang dapat abangan sa gitna ng aligasyong kinopya umano ang libro ni VP Sara sa isa pang children's book. Ayon sa Vice Presidente, hindi na kailangang mangopya dahil madali raw sumulat ng maikling kwento batay sa sariling karanasan. Dagdag pa ni VP Sara, ang kahinaan sa pagbabasa ng mga kabataan ang problema ng bayan at hindi umano ang kanyang libro. Ang proyekto raw na ito ay para mahikayat ang mga bata na mahalin ang pagbabasa at makapagsulat ng sarili nilang kwento. Matatanda ang naging kontrobersyal ang sinulat ng libro matapos questionin sa budget hearing ng Senado ang 10 milyong pisong podong hinihingi rito ng Office of the Vice President. Sa ibang balita, matapos mag-anunsyo ang ilang partido ng kanilang mga pambato sa 2025 senatorial elections, 2 politiko ang nagkumpirma na rin ng kanilang pagtakbo. Sina dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at dating Senador Manny Pacquiao. Ayon kay Singson, pinag-isipan niya itong mabuti at nakumbinsi raw kasi siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako, it's an honor to be endorsed by President Rodrigo Duterte. Ang laking pasalamat ko dahil hindi siya nakalimot. This is my first time to confirm publicly na tatakbo na akong senador on your support. Ayon naman kay Pacquiao, magbabalik Senado siya sa ilalim ng binuong alyansa ng Administrasyong Marcos. God willing, tatakbo po tayo at under administration, all-out support tayo sa programa, advokasya ng ating administrasyon, Bongbong Marcos. 12 pamilya ang nasunugan sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. 9 na bahay ang natupok ng sumiklabang apoy kaninang madaling araw. Sugatan naman ang isang lalaki at kanyang 4 na taong gulang na anak matapos nilang tumalon mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Mabilis sa kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Mag-aalauna ng madaling araw nang tuluyang maapula ang sunog. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Pansamantalang tumutuloy ang mga nasunugan sa evacuation center ng barangay. Abiso naman sa mga magro-road trip ngayong long weekend. Suspendido po ang number coding scheme bukas at sa Lunes. Idineklarang special non-working day ang August 23 para sa Ninoy Aquino Day, habang regular holiday naman ang araw ng mga bayani sa Lunes, August 28. Kaya wala pong number coding sa 2 araw na yan. Muling ipatutupad ang number coding sa Martes, August 27. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Target ng pamahalaan na makakuha ng smallpox vaccines mula sa World Health Organization para magamit kontra pagkalat ng Mpox sa Pilipinas. Ang smallpox vaccines ang ginagamit ngayon sa Africa kontra Mpox. Ayon sa ating Health Department, nakahanda na ang cold chain facilities para sa smallpox vaccines na ginamit na rin noong COVID-19 pandemic. Habang naghihintay sa bakuna, paiigtingin ng DOH ang Mpox testing para ma-detect agad at mapigilan ang pagkalat ng Mpox sa bansa. Ang pinag-uusapan ngayon, paano mapapabilis yung testing na
hindi mo kailangang patagalin ang isang pasyente na alam niyang mabilis matatapos yung resulta para ma-encourage ang testing. Isa pa pong sakit na binabantayan, nalampasan na ng Mandaluyong at Marikina City ang dengue alert threshold. Sa pinakahuling tala, mayroon ng higit 400 kaso ng dengue sa Marikina City. Higit sa 200 kaso naman ang naitala sa Mandaluyong City. Sa buong Metro Manila, aabot na sa higit 10,000 kaso ng dengue. Karamihan po dyan, mga batang edad 5 hanggang 9. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 150,000 ang naitatalang kaso ng dengue sa bansa. Ayon sa DOH, ang alert threshold ay warning o babala sa mga lokal na pamahalaan para ma-aksyonan nito ang pagtaas ng kaso ng dengue sa kanilang nasasakupan. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Ilang nakaparadang sasakyan sa Dasmariñas, Cavite na biktima ng basag kotse. 5 sugatan sa banggaan ng 2 motorsiklo sa Balamban, Cebu. At ang pasilip sa documentary series ng Nation's Girl Group na Bini. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.